So hi guys, welcome back. So I just finished a short workout na tayo for this morning. Kasi usually I do an hour of workout, pero ngayon medyo maiksi lang kasi meron din akong running errands this afternoon, so I have to prepare myself and mentally din kasi yung exam ko na this afternoon for my language proficiency. Ayun guys, honestly, I've tried going to gym before nung early years ng college ko yata yun. I'm not sure exactly sa details, pero I tried mga 10 to 15 sessions. Tapos may personal coach ako. Tapos parang 2,000 yata or 3,000 yung binayad ko dun. Parang under a lot of stress din ako that time. Pero sabi ko sa sarili ko, I can't maintain this, yung ganung bawas sa finances ko that time. Kasi sabi ko, priority ko yung self ko and nakakatulong siya. Pero hindi ito yung priority ng finances ko. And sabi ko nga, kaya kong gawin lahat ng ginagawa ko sa gym. Hindi lahat. Especially yung may mga equipments involved. Pero sabi ko, kaya ko naman siya gawin sa bahay. But hindi ko subukan. Which is until now, nagagawa ko siya. Especially at this point in my life, grabe yung discipline ko sa pag-exercise. I've been doing it consistently for 10 months na 3 to 4 times a week ako nag-workout. Hanapin niya rin pala. Pero that time, nagustuhan ko yun kasi may personal coach ako. Tas mas motivating talaga siya. Hindi ako against sa mga nag-gym. It's just that I think siguro luxury siya. And kapag ka mas dumami na yung ipon ko, siguro I would considering going to or enrolling myself to gym. But right now, enough insufficient pa naman yung personal workout ko to keep myself sane and mentally stable for the past year. And wala kaming mga expensive equipment sa bahay, pero meron kami nung cheap bicycle. Ito siya. Pero sa amin, nabili lang namin ng $25 sa second-hand store yun. So, halos 2 to 3 times a week ko rin siya ginagamit for cardio. Especially kapag walang tennis. I think nakakatulong talaga yung pag-gym to some people. Especially yung mga mas namomotivate kapag may coach sila or pagka napapaligiran sila or yung environment nila mismo conducive for exercising, di ba yung mga ganun. Especially sa mga nagsa-start pa lang. Pero for me, I just want to share na I'm happy to say na kaya ko naman pala, kaya ko mag-exercise sa bahay lang. Especially, siguro ganun din kapag yung hindi mo pa talaga afford. Afford ko naman. Guys, so I'm going to the testing center after lunch. Tapos, I'll be waiting for my bus going back to my town within this day. Kasi gusto ko rin makauwi this weekend. Kaya good luck to me. Mag-film ako siguro afterwards to kind of debrief myself. Let's do this. So, thanks guys. See you later. Bye!
hello! So ayun, I just finished my exam. Oh, that was far by the most, I think that's the most difficult exam na tinake ko sa buong buhay ko. Grabe, sobrang hirap. Train ako. Anyway, I passed through the street. Sabi ko kasi meron naman akong mga 5 to 6 hours to spare. Maglalakad-lakad ako around the area. Ang nakakatuwa kasi ang dami ko nakitang street performers. Nakakaaliw yung mga songs nila, ang upbeat. Hindi ko man masyado naintindihan lahat ng lyrics, pero ang ganda nung vibe ng crowd. Lahat nagsasayawan. Nakakaaliw talaga. Makikita mo rin yung parang diverse na culture dito sa Montreal. Talagang iba-ibang lahi talaga yung mga halo-halo talaga. Yung mga tao na makikita mo. And ang fun lang tingnan na lahat nag-enjoy. Alam mo yun? Anyway, dami ko rin nakitang Asians, mga my people. Great way to relax and to end this training afternoon din. Malaki yung chance na sa tingin ko hindi ko makukuha yung target score na gusto ko, but I would stay positive. Let's see. I mean, I'm a little sad kasi syempre ginawa ko naman din yung lahat ng best ko to get the score that I want, but I guess it's really not enough and I need to improve more. I need to immerse. Actually, I really need to immerse myself more sa language na to, and that's how you learn. Yung practicing it every day kasi in-squeeze in ko yung concepts. Lahat ng pronouns, adjectives, adverbs, lahat ng pag-plural, singular, every lesson, in-squeeze ko in 5 weeks. So, ang nangyari, meron kang foundation pero wala kang mastery or hindi ko rin siya na-retain sa mind ko kasi hindi ko rin naman napapractice sa everyday conversations since I also work in an environment na English yung language na ginagamit namin. I'm just really glad that it's over at ginawa ko siya for myself kasi sabi ko nga, I think mas ire-regret ko kung hindi ko susubukan. Gusto ko na rin malaman kung ano na yung standing ko, nasa na kaya ako, gano'n na kalaki yung in-improve ko. And it's my first time din na parang at least nakita ko kung paano sila mag-administer dito sa Canada or dito sa Quebec ng language test, yung mga protocols nila, kung paano mismo yung process. So, sabi nga ng iba, diba, charge to experience. Yung lagi natin sinasabi pag hindi tayo nag-succeed. Anyway, I still got the chance to roam around Montreal ng summer. Yung first and second na time na pumunta kasi ako dito, winter pa. So, ang dami pang puti sa mga buildings, sa mga bahay. And right now, kitang-kita mo yung ganda ng place kapag ka-summer. So, this afternoon, tatry ko mag-join sa mga kung anong meron sa crowd dyan. Pero yun lang, medyo mabigat yung dala kong bag. Turistang-turista. 11 o'clock yung bus ko pa uwi. I just got my results from my exam last week. Kaka-as in, fresh na fresh, kaka-open ko lang. Masaya ako pero hindi ako nakapasa. I mean, I did not get my target score because I have to be on intermediate or B2 level. So, actually medyo malayo pa ako doon. Masaya lang ako kasi hindi ko in-expect na ganito na rin yung progress that I've made in the past year. Or actually, yung inaral ko lang talaga na medyo seryoso talaga is 5 weeks. Yung 5 weeks before the exam, yun lang talaga yung nagtodo effort ako. Pero, uma-attend ako ng classes once a week in the past year. So, medyo may alam naman ako, kaya sure ako na hindi ako nasa lowest level. Okay, for context lang, French language proficiency is divided into 6 levels. I think sa European yung standard na to, yung French ng Europe. Bale, A1, pinakamababa, sunod A2, B1, B2, where I have to be, tapos C1, C2. So, C2 yung pinaka-advanced, C2 yung pinaka-mataas. So, B2 lang yung target ko, pero ang in-expect ko, nasa A2 pa lang ako, or A1, A2, ganyan, kasi it's very, very difficult to learn a new language, especially if nasa older, ka na, yung parang yung brain mo kasi, di ba, mas nakaka-grasp siya ng information if you're younger.
nasa school ka, tapos parang mas conducive siya to learn. Ngayon kasi I focus or I depended on myself. Like, ako nag-search ng mga aaralin ko, ako naghanap ng mga videos na papanoorin ko. Dinependehan ko ay sarili ko at yung mga nakikita kong resources online. But yung French courses ko din na once a week lang naman at 2 hours lang. So, I really have to make extra effort, self-study. Nakita ko yung results ko. So, guys, I think nasa B1 na ako. So, malayo pa siya. I mean, one step closer to B2. But at least, diba? I'm so happy talaga. Hindi ko ma-contain yung saya ko. Talagang na-record ko to kasi gusto ko to panoorin ulit soon kapag nakapasa na ako. Siguro next year, I will try again to take an exam. And I will practice more. Mas mag-i-immerse pa ako dito sa place namin. But I'm really happy kung nasa na yung level ko ngayon. Reliable naman yung source ko. Mismong official na interpretation ng table of scores ng TFI, yun yung chinek ko. Ay, ang galing, ang ganda lang. Sobrang saya ko. And thank you guys for joining me in this journey. I'm happy. Thank you guys and see you next time. Bye!